Day in my life as a Filipina worker dito sa Australia slash asa sa asawa. Charot-charot lang. Napakalamig ulit ng umaga namin. On the way nga pala kami ni Neil sa aming pupuntahan ay magbibenta kami ng aking kalakal. Una kasi yung bag na malaki na aking nilalagyan ng mga kalakal kaya niyaya ko na siya na i-dispose na namin. Tingnan namin doon wala pang katao-tao at walang pila. Yung isang tao lang na naglilinis ng machine. Ito talaga yung gusto ko kay uncle nyo. Supportive sa aking pangangalakal. Dati-rati tinatawanan niya ako. Bakit ko daw pinupulot yung lahat ng mga basura na dinadaanan ko. Una kasi hindi niya alam na may mga machines na dito malapit sa amin. Kaya sabi ko sa kanya, ipunin niya lahat ng mga bote ng kanyang Pepsi at saka ng mga can. Wala pa yata kaming 15 minutes doon. Eto, kumita na ako sa aking pangangalakal ng $35. Tapos magbenta ng aming kalakal, dumiretso kami naman ng Bunnings dahil may bibilhin daw siyang slippers. O alam nyo ba kung anong slippers? Hindi slippers na tsinelas, kundi kahoy. Pasok namin, hindi namin akalain na napakaraming sasakyan ang nakapila kaya hindi kami makasingit. Kaya si uncle nyo lumabas na lang at ipapark na lang daw namin yung sasakyan. Naman yung ayaw ko sa Bunnings, yung magtutulak ng trolley kasi mas mabigat pa kaysa sa akin kaya natatangay ako. Ikot-ikot pa kami, sabi ko ang bigat na ng trolley, so naghahanap kasi siya ng slippers. Hindi ko alam kung tama ba yung pagka-pronounce ko ng words na yon. Ito na guys yung slippers na tinatawag nila. Hindi ko nga rin alam kung bakit slipper ang tawag nila dito. Kahoy pala. Bigat niyan, mga 10 piraso o 8 piraso ang kinuha niya. Parang fresh pa nga itong kahoy na to kasi ilalagay nga niya sa garden namin sa unahan. Kasi itong kinukuha niya, kumuha siya ng mga 11 pieces, napakabigat nito. Hindi naman hollow blocks ang tawag dito. May ibang words na tinatawag sila. Nakalimutan ko lang. Basta pagdating sa garden, si uncle nyo, kailangan ko kumplituhin niya talaga yung kakailanganin niya dahil nga in 2 weeks ay darating na naman ulit yung trade na gagawa ng gate namin. Hingal-hingal siya sa pagbubuhat ng semento at mga kahoy. Sa bigat ba naman ng mga to, siya lang lahat nagbuhat. Ako lang yung tagatulak ng trolley. Stop namin ay grocery day. Dahil nga mag-grocery kami, daan muna siya sa Tats Luto kasi baka daw kami manalo ng $100 million. Lagi nga namin itong biruan na pag nanalo kami ng Tats Luto ng $100 million, ay dahil lilipad talaga kami kagad ng Pinas at magbabakasyon kami ng 1 taon. Ay yung mga pangarap namin ay magkakatotoo, charot-charot lang. Wait, ilang minuto pa lang tayo nag-uusap dito, maggagabi na, kaya nagpe-prepare na ako ng aming dinner. Sabi ko pa nga pala ito ni ready yung manok dahil sabi ko sa kanya ay magluluto ako ng buttered chicken, yung ala Filipino style ulit. Tasan ko lang at tinanggal yung ibang bulbul ng manok kasi sabi ko parang madulas-dulas pa kaya tinanggalan ko lahat ng mga balat at yung mga madudulas. Siyam na nga lang itong ginagawa ko dahil hindi ko alam kung magiging okay ba ang kinalabasan ng lasa nito pag ito ay niluto ko. Tinimplahan ko nga lang pala siya ng patis, pepper, cornstarch, flour, at saka kung ano-ano pa para i-marinate ko siya overnight. Tapos niluto ko naman siya sa butter, garlic, na nilagyan ko siya ng oyster sauce at saka konting toyo para lang malasa. Tapos nilagay ko na lahat yung chicken doon. Tapos nag-bake naman si Neil ng potato at nilagyan niya ng capsicum. Tapos niluto niya sa olive oil at saka salt and pepper. Si uncle nyo parang hindi nagsasawa sa patatas. Kagabi ang dami niya kinaing patatas doon sa aming dinner. Ngayon naman, patatas ulit. Bang nagpiprepare ng aming dinner, nakatabingi ang kanyang liig kasi ang sabi niya, napasarap daw ang kanyang tulog kahapon kaya nagkaroon siya ng stiff neck. Anyway, dinner time na ni Uncle at Inday nyo, kaya that's it for today's video. Thank you for watching. Bye!